Sa puso ng Maynila, kung saan nagtatagpo ang pananampalataya at matinding sakripisyo, may isang tradisyong hindi natinag ng panahon. Taon-taon, dumadagsa at naghahabang ang mga deboto rito na puno ng paniniwala, pag-asa at dasal para sa isang himala. Ito ang traslasyon ng Jesus Nazareno. Lagpas 100 taong debosyon kung saan milyong-milyong Catholic Christian believers ang handang isugal ang lahat mapalapit lang sa poong mahal na Jesus Nazareno. Hindi pa kami nakaka-experience sumama sa ganitong klase ng pagtitipon. Kaya sobrang na-fascinate at na-curious kami sa ano bang meron dito. Sa tradisyong ito na matutunghayan mo lang sa Quiapo tuwing ika-9 ng Enero. Kaya ngayong araw, samahan nyo kaming WTF Boys kung paano namin natuklasan ng hiwaga at hindi maipaliwanag na pakiramdam ng mga namamanata sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kami sa the local recipe. Nantay namin si Ninong. Dahil unang beses pa lang namin sumubok sumalang sa traslasyon, ilang araw bago ang pista, humingi kami ng tulong sa isang debotong matagal nang namamanata at nakilala na rin ng mga tao dahil sa kanyang ambag sa pista ng Nazareno. Ito, si Ninong Chicken. Hi guys! Ngayon ay lalaban ako ng isang challenge ngayon nila Smart. First question po is, ilang taon ka na pong namamanata? Siguro for 15 years. Ba't po ginagawa ang traslasyon? It's a tradition way na higit 400 years na nilipat ang Nazareno from Magumbaya, Luneta to Quiapo Church, Manila. So yung tradition na yon, sinusunod na lang din hanggang sa napasa-pasa hanggang sa present time. Tama, isa itong religious tradition na para sa marami isang panata, para sa iba isang misteryo. Pero ano nga ba ang kwento sa likod ng debosyon sa poong Jesus Nazareno? Balikan natin ang simula. Noong 1606, isang life-size na rebulto ni Cristo na may pasa na krus ang dinala mula Mexico patungong Maynila ng mga paring Agustinian Recollects. Isang klasikong imahen ng Panginoon, ngunit may isang bagay na naiiba rito. Itim ang kanyang balat. May mga nagsasabi na nasunog ang imahen sa isang sunog sa barkong nagdala nito. Ngunit ayon sa ilang eksperto, ang orihinal na kahoy na ginamit sa pag-ukit ng rebulto ay natural na maitim. Pero kahit na ano pa man ang dahilan, naging mahalagang simbolo ito para sa mga Pilipino. Isang Kristo na mas malapit sa kanila, mas nakikibahagi sa kanilang hirap, sa kanilang pagsubok. Dahil sa mga imalang inuugnay sa rebulto, mabilis lumaganap ang debosyon dito. Ayon sa mga kwento, maraming gumaling mula sa malulubhang karamdaman matapos lumapit sa poong Jesus Nazareno. Hindi rin biro ang pinagdaanan ng imahen. Naligtas ito sa sunog noong 1791 at 1929, sa malalakas na lindol noong 1645 at 1863. At kahit sa matinding pagbomba ng Maynila noong World War II, nanatili itong buo. Sa bawat pagsubok, lalo lang tumitibay ang pananalig ng mga deboto rito. Sa sobrang tindi ng paniniwala ng mga tao, noong 1787, inilipat ito sa Quiapo Church at nagsimula ang taunang traslasyon. Isang prosesyon kung saan milyong-milyong deboto ang naglalakad ng nakapaa, nakikipagsiksikan at nagpapakabanal, umaasang mahawakan ng lubid ng andas o ang mismong imahen. Hindi lahat nauunawaan ng ganitong antas ng debosyon. Ngunit para sa mga namamanata, ang pagsubok na ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat at pananampalataya. Isang sakripisyong kasing bigat ng kanilang dinadala sa buhay. May tanong lang po kami. Okay, go. Ano po yung ginagawa ng Porvida? Ang grupo ng Porvida El Señor ay isa sa tumutulong sa prosesyon ng Nazareno. So ano po yung gagawin natin ngayong gabi po? Maaga ang paggayak. So, mag-general meeting ang 15 chapters ng Porvida El Señor. So, lahat ng toka namin, lahat ng plano namin, tatasking each chapter, ilalagay kung saan nararapat ang mga pwesto-pwesto nila. Then, gampanin. Siyempre, hindi naman laging yearly, ganun yung tasking na binibigay ng simbahan sa amin. So, tinan mo lang mamaya kung ano mangyayari. Pero ganun pa man, tulong-tulong ng Porvida, kung ano pa ikakaganda ng prosesyon ng Nazareno. So, mga manonood dito, hindi namin kayo inihikayat mag-Nazareno o ipilit na tama ang debosyon ng Nazareno. It's up to you kung saan ka talaga makakakuha ng inner peace mo sa puso mo. Ngayon, sa pang-araw-araw na pamumuhay mo, ikaw pa rin ang gaganap kung gagawa ka ng tama sa pang-araw-araw o balancing gago ka pa rin sa pang-araw-araw na pamumuhay.
Matapos ang guidance session ng Team Kilaninong, nagsimula na kaming lumarga papuntang Quirino Grandstand. At sa paglalakad namin, nakasalamuha kami ng iba't ibang mga deboto at grupo na papunta rin sa magaganap na pista. Dire-diretso na to dahil madaling araw pa lang ng 9, nagtitipon na ang lahat sa grandstand para sa opisyal na misa. Doon kasi mag-uumpisa ang simula ng prosesyon. Let's go! Sa mock trip na po kami mga kuya. Kasama nga din pala namin dito si Jeremy. Isa siya sa mga tutulong sa amin sa pagsalang. At mamaya, malalaman nyo kung bakit niya nga ba ginagawa ang pagsabak sa pista ng Nazareno. Ito tinatawag na warm-up kasi mamaya mas mahaba pa ilalakarin natin. Warm-up muna to. Lang kayo? Naglakad na kayo? Ano, Sa ready na ba kayo? masakyan, pre. Sako si Jeremy, nakakinelas, pre. Sila ang mga nakiyapak, oh. Guys, first time namin to na ma-experience namin tong Translasyon ng Nazareno. legit first time. Para rin maging ligtas ang pista ng Nazareno, napansin naming napakaraming nakadeploy na mga pulis at medic sa bawat sulok ng ruta. Mga nakantabay kung sakaling kailanganin man ng ibang mga sasalang sa prosesyon. Sisulubat tayo. Ano? Tara. Gusto nyo kasi kami yung spray. Double time kasi guys. Sabi, isa pula, gilid mo lang kayo. Ako makakapag-usap. Sige, pasok kayo. Kapag lahat ng katimonyohan, lahat ng mga pagsubok nandyan na sa paligid. Kaya mo nasabi ko nga ngayon. Pagkapasok namin sa loob ng grandstand, kitang-kita kagad namin ang pagkasabik ng bawat namamanata sa magaganap na prosesyon. Andun nga din sa stage si Coco Martin eh. Kinukwento niya yung experience niya bilang deboto. Palakpakan natin na mas malakas ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. So, nandito kami ngayon sa loob. Nag-aantay kami para sa paglabas ng ating mahal na Pong Nazareno. Kasama natin ngayon yung Pong Andyan sila. Nagpapasalamat kami sa Porvida para sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na makasama sila. At magabayan kami po rito sa unang beses na pagsama namin sa debosyon ng Nazareno. Hindi man sila kaya magdala ng pag-asa, pero yung pagpahing nila, Pag dito talaga, sasalubungin tayo ng andas. hindi mo papatayin yung pag-asa eh. Doon lang talaga sila sa kaliwa. Doon lang magaling tao. Doon na sila, pero hindi sila sasabay kasi natitira yun yung camera. Oh, pero hindi namin alam, alanganin na yung may mga camera dito. Kailangan namin i-safety na yung mga gamit kasi ilalabas na yung Jesus Nazareno. May daanan dito? Ano? Thank you. So yun guys, as of the moment, nandito kami sa taas ng grandstand at Bakit tayo nasa taas? hindi pwede dun. Sige pa. Babasag kami. Baka daw mabasag to yung Lalo mga yung mga gamit. camera namin. Sobrang daming tao. Sobrang daming tao dito talaga. Makikita nyo yung dami ng tao at dumog ang tao. Sila si Shanner, nandun sa gitna, gusto sumalang kasi nag-Chip Joe siya. Ang ating paligid at makinig tayo sa nais sabihin. Sa mga puntong to patapos na yung misa. Naghihintay na ang lahat sa paglabas ng andas ng mahal na Pong Jesus Nazareno. Dalawang kamay nakataas. Palakpakan natin ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Maraming salamat mga kaiboto. Nagsimula ng iwas-iwas ng mga deboto yung mga bitbit nilang pamunas. Isa ito sa mga senyales na mag-uumpisa ng paandari ng andas. Wala, hindi na namin alam kung ano nangyayari sa kanila, pero sana okay sila.
Kasi parang sinalubong ata nila Ninong Chicken yung mismong rope. Pero grabe guys, grabe. Diba? Hindi mo naman, sobrang dami. Asa na sila? Kanina nakita na natin eh. Nakita ko na ngayon. Saan ba yung police station? Dito kami ngayon sa police station. Dito kami makikita nila Shanner, nila Spark, nila Jess. Yung buong team. Dito yung napili naming meeting place. Pero ngayon wala pa rin sila eh. May 30 minutes na kami nag-aantay dito. Narinig ko, sabi nila kuya na galing sa loob, nabalahaw daw, masyadong malalim. Kikita nyo naman, medyo tabigal ngayon yung andas. Actually, tinitingnan namin kung ano na ba nangyari sa inyo. Si Shanner na hindi ko alam kasi umiwalay na kami, niligtas namin yung camera. Okay na. Hanapin natin. Nag-ikot-ikot na rin muna kami habang inaantay si Shanner para makita kung ano na ba yung estado ng paligid pagkatapos makalabas ng andas sa grandstand. May change of plans. Kailangan ayusin para mas maging effective yung approach. Okay, boys! Ayan na. Tara. Bante ba? Grabe pre. Grabe talaga pare. Nagdasal ka ba? Hirap lang ito ako pare. Pili kayo. Nung si Ayaw bitaw na, di pa ako bumibitaw, di pa ako tapos eh. Jeffrey is the man. Hey! Pare. Oo pre. Ulit. Yung mga sitwasyon na may hiwalay na ako pre, pero si Jeffrey, hinahatak niya ako pabalik. Bakit yan? Dito Hindi tayo mag-iwalay. Dito mo mga paa natin tol. Grabe. Napaktapakan. Lahat. Baka ako sa lumbid. Hanapin natin yung mga tropa pips natin. Eh sila, nakikita ko na sila. Ano pre? Champion! Lumubid kami pare! Nakawa kami pare. Lumubid kami! Woo! Woo! Nakita mo ba yung aftermath tol? Tingnan mo! Tingnan mo yung aftermath! Para ka nag-cardio tol! Kayo dalawa ni Jeffrey. Ginagano na sa akin pero sabi niya, dito ka Shanner! Dito ka pre! Eh pre, di kita pwede. Kaya mo pa! Kaya mo pa! Pwede iwan pare, magkasama tayo. Hindi kita pwede iwan syempre. Pabalik na tayo sa parking na kasi daming tao dito. So, habulin natin yung mismong Nazareth. Plan tayo. Mababagan tayo. Hindi, habulin natin eh. Gusto natin habulin nga papunta kaya ako. Medyo nakakapagod. Nakakaano rin pala no. Yung adrenaline talaga no. Sobrang daming taos, dikit-dikit no. Grabe. Pagod na ba kayo at wala na kayong mga lakas? Pagkatapos sumalang nila Shanner at Jeremy, nakaramdam kaming lahat ng paghapo. Kaya may nabuti na muna naming magpahinga sandali sa van at abangan yung Nazareno sa susunod nitong ruta para makasalang din kami ni Spark. Realidad pala, doon na tayo nagpunta pala muna. Hindi, mahirap yung parking na. Swerte nga natin dito. Wala din naman dito kaya po eh. Ito nga yung daan, papunta na talaga dun. Malapit na doon. Nabalitaan namin na malapit-lapit na raw yung andas sa punestuan namin. Kaya habang wala pa, kinuha na namin yung opportunity para mag-interview ng mga debotong nag-aabang malapit sa Quiapo. Okay guys, kasama namin ngayon si Jeremy at may mga katanungan lang kami sa kanya ngayon. Ilang taon ka nang namamanata? Nagsimula ako na namanata ako nung 16 years old ako eh. Sinasama ako ng tatay ko nun. Pero hindi pa ako sumasalang ng 16
10 years old ako. Anong masasabi mo sa experience mo 10 years of devotion? Pag sasala ka, mahirap talaga kasi yung mga tao, mga flow ng tao, kung paano sila pumunta sa Nazareno. Doon kasi mahirap yung agos ng tao, hindi ka pwede makipagsabayan. Dapat aagos ka lang rin yung saan papunta yung tao. Kung sa isang dekada na pagdedebosyon mo, ano yung parang nangyari na? Bago mag-pandemic yun so masakit din yung lolo ko nung sakto magnanasareno yun. Sumalang ako nung pinagdasal ko na sana ganito. Hindi naman totally agad may gumaling, pero kung habang proseso may tumatagal, naging okay siya. First time lang kasi namin quiz. Okay lang ba matanong ko kung gaano ka na katagal nag-devotion sa Nazareno? Pwede, mga 2016 na kami nagsimula eh. 8 years. 8 years. Sabay-sabay. Bakit nyo po ito ginagawa? Pagka parang devotion. Dahil nakasanayan, parang kultura ng pamilya na naipasa ko. Yung ganun lang. Nakita lang namin, basa-basa lang din. Kaya ginawa din namin para na-experience din namin kung ano yung hinaharap namin. Matapos namin makipagkwentuhan at maglakad-lakad, napansin namin na paparating na yung andas. Kaya agaran na kami naganap ng pwesto nila Spark. Viva! Yan na guys, winawagayway na, winawasiwas na, iigot na yung ano. Putol na yung lubid. Ayun. Naputol? Putol na daw yung lubid. Nangyayari pala yun. Putol yung lubid eh. Putol na yung lubid. Kaya alam ko lang. Kakayanin para makapagpasalamat. Grabe. Ito na. Babalik yan mga yan. Sa unang salang namin nila Spark, hindi kami nakahawak o nakalapit man lang sa lubid. Bukod sa maraming tao, medyo masikip pa itong daan na tinatahak ng andas. Pero hindi kami mawawala ng pag-asa dahil alam namin, meron pa kaming second chance para maranasang uling humawak sa lubid. Ibang klase yung lakas nila eh. Wala pang lubid pero ibang yung hinditan eh. Hindi mo ba rin lakas mo? Yung kasi maglalakad. Halika na. Okay. Viva! Saan ka pa nakatira? Saan ka pa galing? Sa Cavite po. Mula Cavite, pumunta ka pa rito. Simula Kanina pa pong madaling araw. Kanina pa Kasama madaling ko po araw. yung pinsan ko, papa ko, and then yung stepmother Nag-overnight ko po kayo dito? Hindi naman po. Gaano katagal mo na siya ginagawa? Since birth po. Ang naalala ko lang po kasi mga 7 to 8 years old. Dinadala na po ako ni Papa. Yes po. Ilan taong ka na? 20 na po ako. So may 13 to 14 years. years na rin Yes. ng pagdedebosyon. Yes po. Doon sa buong 13 to 14 years ng pagdedebosyon mo, ano yung parang may miracle na ba na nangyari na Nagkaroon ako ng baby. Oh! Kasi sa 2 years ko, Let's hindi go. po ako nagkaroon ng baby. Ngayon, doon sa papa niya ngayon, wala pa kaming isang buwan. May baby na kami. Wow! Talagang dinebosyon yung pinagdasal niya talaga na. Kaya parang cute ng baby mo. Ano pala to eh? Wish granted. Wish Yes, granted. Saka binigyan po nila ng mahabang buhay ang aking lola. Congrats po sa baby niyo po. Hindi na po namin kayo istorbahin. Thank you po, salamat po. Thank you po. Salamat po. Congrats po. Saan pa po kayo galing? We're from Pasay City and FB Harrison Church. Yes. Feeling ko naman, once na you're committed in here, everything you pray for will come true and come true. Minsan di mo lang talaga mapapansin. And what's for you will always be for you. Exactly. And that's on period. Oh, maraming salamat. Maraming salamat po. Hello mga tao. Sabay. Hey, ikaw ba? Sabay tayo dun oh. Pwede ba? Tara, sabay tayo dun. Saan? Joshua, tara. Oo, pre. Dito lang di kami sasalubong eh. Akit ba kayo? Hindi. Kakapit lang sa lubid. Lulubid na kayo? Oo, lulubid na sila. Marami tayo sana namin kayo eh. Wala, pangalawang ano namin. Pangalawang bira na. Pangalawang bira sa inyo. Pangalawang bira. Nagkasareno, wag mag-drone na. Ay, lubid na tayo ni. Lubid na yun.
Ano sabi mo, Sport? Saya pre. Yun yung isa sa pinaka fulfilling na basta sobrang fulfilling, diba? Nung nahawakan ko yung lubid, parang lumabas lahat ng mga kinailangan ko sa buhay, tsaka yung nagpapasalamat rin ako. Nakakakap ka, nakakakap ka. Oo, habang tinitingnan ko yung mga kasama ko pre, parang dun ko lang rin appreciate yung ginagawa ko lang. Kung bakit nila ginagawa yun. Doon mo naramdaman yung ano eh, hindi lang ano, yung emotion nila. Iba yung ano, dedication ng mga devoters. Talagang ma-inspire ka rin. Oo. Yung devotion nila, kung gaano katagal, tsaka kung gaano kalala, gaano ka-intense. Pakilala po muna po kayo tayo, saan po kayo galing? Ako si Guillermo de la Cruz na ngayon kasapi dito sa samahan ng mga batang lote doon sa Dampalit, Malabon. At nasa edad 80 anyos na ako. Medyo mahaba-haba yung naging kwentuhan namin nila Tatay Guillermo, pero ayon sa kanya, dumating sa punto na bedridden na siya nang ipagdasal niya sa Jesus Nazareno ang pag-recover niya. At himala na lang daw na lumakas siya kalaunan. At tinuring niya na itong pangalawang buhay, kaya isa yun sa mga naging rason kung bakit hanggang ngayon sa edad niyang ito, nananatili pa rin siyang deboto. Ano pong masasabi niyo po sa mga hindi pa po ito nasusubukan, na gusto rin pong masubukan? Ano po yung maipapayo niyo po sa kanila or lalo sa mga first timer po? Mga first timer, huwag nating ituring na isang hamon lamang para sa sarili natin to, kundi isang talagang pagtawag sa'yo. Kung ikaw tinawag at gusto mong bukal sa loob mo sumunod, pagkaloob mo ang paglilingkod. Kung ikaw naman nahandoon na, manatili ka. Sikapin mo na kung ano yung binhing itinanim sa kalooban mo at puso at pananampalataya, ibahagi mo naman sa kapwa. Lalo sa mga susunod na mga henerasyon natin, mga kabataan. Maraming salamat po sa pagbibigay po ng pagkakataon. Thank you po, Tay. Thank you po. Salamat mga kapatid. Thank you po. Salamat po. Yung experience namin dito sobrang kakaiba. Overwhelming siya na unexplainable eh. Hindi mo basta may papaliwanag eh. Ang mahalaga na lang, naramdaman at na-experience namin siya. This has been a very eye-opening experience and gusto ko magpasalamat sa inyo mga tol kasi nandito kayo pre. Okay, sa oras na Nazareno, dito labas yung pagiging milyonaryo, mayaman, nakapatay, kriminal, gwapo, politika. Sa oras na Nazareno, lahat yan pantay-pantay. Walang tutumbas na salita sa debosyon ng mga namamanata sa trastasyon. Nandito lang kami para makiisa at ibahagi sa inyo ang mga kwento, karanasan at kaganapan sa pista ng mahal na Poong Jesus Nazareno. At kagaya nga ng sinabi ni Ninong Chicken sa umpisa ng docu-vlog na ito, hindi namin ito ginawa para manghikayat na sumama at panawalain kayo. At the end of the day, ang lalim ng pananampalataya natin sa Diyos ay tayo lang ang nakakaalam. Deboto ka man o hindi. Kung malinaw ito sa mga puso natin, walang kahit na sino man na may kakayahan na husgahan o timbangin ang relasyon na mayroon tayo sa may likha. Ako si Spart guys. Ako si Shanner. Ako si RS. Ako si Guit Jess. At kami ang We the Future. Salamat sa pagsama. Yapo! Magigay!